Professor Danilo Araw, convener kontra Daya, profesor sa UP Diliman. Professor, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Good morning po. Yes, magandang umaga, Weng at Joel. Salamat po sa imbitasyong ito. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Nagpasao sila na isang panukalang batas na sa halip na ipagbawal po ang political dynasty ay ito po'y isinasaligal. Ang sinasabi po ng mga kongresistang nagakda po nito, doon na lang daw po pagtatalunan ito sa Bicameral Conference Committee. Ano po ang initial reaction ninyo doon, Professor? Hindi po ito katanggap-tanggap at dapat pong tutulan talaga yung ginawa ng House of Representatives kasi basically itong consolidated version na ito, kung ikukumpara mo dun sa original bill ni na Sandro Marcos at Bogie B, parang halos yun eh. May konting revisions lamang. Ang kailangang tandaan dun sa position paper na sinumite po namin sa House of Representatives, coming from speaking as convener of Contra Daya, una, dapat fourth degree of consanguinity po dapat yung ipagbawal na relation dun sa usapin ng dinastiya. Ikalawa po, yung dynasty succession, yun yung tanong ni Weng kanina kay Representative Garin. Ang nanay, halimbawa yung patriarch, kung natapos na yung kanyang termino, hindi po pwedeng ang papalit asawa niya o sino mang kamag-anak niya. So dapat malinaw na bawal ang dynasty succession. O kasi Professor, siguro maputol ko kayo diyan. Ang gusto natin gusto natin yung yung pagbabawal na yon, Weng, dahil yung check and balance nawawala. Pag gumawa ng kalokohan yung, 'di ba? Hindi mo papanagot. Hindi mo mapapanagot kasi ang magbamana ng posisyon kamag-anak. Oo, itutuloy lang. Exactly. Tama po kayo kasi nasa demokrasya tayo, hindi po birthright yung posisyon sa gobyerno. At saka wag nilang sabihin na taong bayan naman ang namimili. Sa karanasan po ng Contra Daya, ang dami pong kaso ng pandaraya ranging from vote buying to other manipulations sa election system natin para po mapaupo sa pwesto yung mga kamag-anak at yung mga gusto nilang mga iba pang kaalyado na mag-occupy ng mga posisyon. Ituloy ko lang yung pangatlo. So, ulitin natin so yung fourth degree of consanguinity, dynasty succession na pag-usapan na natin. Ikatlo, yung usapin ng party list system na yung mga nasa political dynasty, hindi sila dapat maging party list nominee at hindi rin sila dapat mag-bankroll o magpinansya tapos magpapatakbo sila ng mga dami sa party list system natin. So kumbaga, yung party list system hindi po para sa dinastiya, para po yan sa mga nasa laylayan sa lipunan. Ikaapat, at importante rin po ito, ang dinastiya ay hindi lang usapin ng elective positions, isama rin po natin dapat yung appointive positions. Particularly yung presidential power to appoint secretaries, undersecretaries, assistant secretaries, and other vital government positions gaya ng directorship sa iba't ibang ahensya. Hindi po pwede na ipagpapatuloy natin yung sitwasyon na meron tayong magkakapatid sa kabinete o kaya mag-apo from secretary down to the assistant secretary level kasi kasing damaging din ng elective position na dynasty kung meron tayong dynastic control po sa mga appointive position. So yung mga ganong elemento kailangan pong naroon sa tunay na anti-political dynasty law. Kaya bantayan po natin ito lalo na't may special session sa Kongreso. Professor, yung binanggit yung appointive positions, so sakop din yan, apektado dyan kung wala pa naman Weng, no? Pero ang tinutukoy ni Professor Araw yung kaso ng magkapatid na Rimulya. Pero in-appoint ni Presidente sa DILG si John Vic tapos in-appoint niya sa ombudsman naman si Boying. Tama ho ba? Bagamat, tama po kayo. Pero may konting paglilinaw lang dito. Siyempre, totoo naman yung ombudsman position, independent siya on paper. Pero yung naging kalakaran kasi sa Pilipinas, sa totoo lang, yung mga ahensya gaya ng COMELEC, Ombudsman, COA at kung ano-ano pa, talagang nakokontrol, lalo na ng Office of the President. Kaya mahalaga po na walang magkapatid, walang magkamag-anak, up to the fourth degree of consanguinity kahit po sa usapin ng appointive positions. So ulitin natin yung ombudsman position, technically independent dapat siya.
pero such independence has been honored in the breach. Ganyan kalala yung sistemang umiiral sa Pilipinas ngayon. Prof, bakit mahalagang hanggang 4th degree of consanguinity? Okay, magandang tanong po yan. Kasi pag second degree lang, ang gaya ng nabanggit ni Representative Garin, parang yung nasa nuclear family mo lang yung Immediate family. ipagbabawal mo yung immediate family Yes, lang. oo. So kailangan to some extent yung extended family kasama na yung mga pinsan. Oo. First degree cousin sa limbawa at mga uncle, mga auntie. So from you up to the 4th degree. Opo. Kumbaga parang 4 degrees of separation from you. Mhm. So mahalaga po siya. Kaya mas malawak dapat yung saklaw. Kasi sa totoo lang, sa kultura naman ng Pilipinas, yung usapin ng pamilya, extended family talaga yung konsepto natin. Kaya pag nagre-reunion, kahit paghatid lang sa airport para mag-ibang bayan yung isang tao, halos buong barangay na yung nag-ahatid. Kasi yun yung konsepto po natin ng pamilya. Paano ngayon? Nakapasa na yung sa third and final reading yung version ng House. Nasaan natin ipapako yung pag-asa natin for a better version ng anti-political dynasty law? Sabay ka mga araw eh. Kaso Sa Bicam po, wala pang sorry version po. ng Senado eh. Mhm. Di ba wala pang Kailangan- naipapasang version ng Senate? sa aking pagkakaalam, may mga pending na anti-political dynasty bill po roon sa Senado, kaya dapat magpasa rin sila. Tapos, kung anumang bersyon yung ilalabas ng Senado, kasi sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, hindi tayo dapat umaasa lang sa mga legislators natin sa Senate at sa Kamara kasi sila ay pinamumunuan ng mga dinastiya sa totoo lang. Kaya yung public pressure, idadirect natin sa Senado at saka sa Bicameral Conference Committee. Hindi porke may pinasa na sa House of Representatives, suko na tayo at bahala na sa mga susunod na araw. Hindi po. Hahabulin at hahabulin pa rin natin yon. Ang sabi kasi ni Senate Deputy Speaker Garin, hindi nila ramdam yung clamor ng publiko for an anti-political dynasty Talaga lang, bill na mas malupit. Kasi daw, binoboto pa rin sila, katulad na nabanggit nyo kanina. Wala ba talagang clamor? Sabi ko parang tayo yung gawa na gawa tungkol sa Wala silang anti-political choice dynasty. Walang choice ang taong bayan eh. Oo, Yun. Tingnan po sana natin yung ilang mga empirical research, particular yung pinaka-recent na survey na nagpapatunay na gusto ng mamamayan ang anti-political dynasty law. Gusto nila na mabuwag yung mga dinastiya. At saka wag nilang sabihin na this is the best version that they can come up with. Kasi kung babasahin natin yung saligang batas, malinaw naman ang ginagamit na salita roon, prohibit. Yes. Ano po ba ibig sabihin ng prohibit sa wikang Filipino? Ipagbawal. Hindi po i-legislate, hindi po kontrolin, hindi po sasabihin na gagawa tayo ng anti-political dynasty law na ire-regulate natin yung dinastiya. Nasaan ang prohibition doon? Yung framers po ng ating saligang batas, malinaw na may tindig sila against dynasty kasi prohibit yung ginamit nilang salita. Not regulate. Pinag-uusapan nga namin ni Weng kasi kung si AI ang tatanungin mo, sabi ni Artificial Intelligence, ano ba ibig sabihin ng dynasty? Sasabihin sa iyo magkakamag-anak. Oo. Tama. Kung si AI alam ang ibig sabihin ng tao, hindi. Parang, di ba? Nililiko. Nililiko, Weng Oo. Oo nga eh. Minsan looking forward tayo na si AI na lang kaya at di ba? Mag-take over na si AI sa tao. Diyos ko. Birang buhay ito. Medyo delikado rin 'yon. Pero nakukuha ko po yung biro ninyo kasi tama ka dapat mag-isip tayo bilang tao at bilang tao dapat may sense of compassion tayo sa usapin ng pinagdaraanan lalo na ng mga nasa laylayan sa lipunan. Simple lang yung tanong kay Representative Garin at ilan pang mga tagapagtaguyod ng anti-political dynasty law sa House of Representatives, kaninong interest po ba ang itinataguyod ninyo sa pagpasa ng batas na iyon? Hindi po ba, aminin po sana ninyo, na gusto ninyong manatili kayo sa pwesto ng nililegitimize through an anti-political dynasty law para yun yung gagamitin yung excuse para yung mga iba ninyong kamag-anak makakatakbo pa rin for national and local post. Ganun lang naman kasimple yun At ayaw nilang aminin na yung salitang prohibit ay nasa saligang batas. Yes. Or may iba silang diksyonaryo siguro
na nagsasabi hindi lang kung ano yung dynasty, kundi ano yung ibig sabihin ng prohibit. Tanong lang, anong diksyonaryo po ba ang ginagamit ninyo? Professor, salamat Thank sa oras. you. Thank you. Magandang umaga po. sa inyo. Thank you. Thank you. Si Maraming Professor salamat. Thank you, sir. Professor Danilo Araw, professor ng UP Diliman, convener kontra Daya, mga kapuso.